is Sony. Welcome to my channel, the 30 Piece Sign. Today is pag-aralan natin mga kaibigan ang septic tank. Ang size po ng septic tank na aking diniscuss o binigyan po ng pasin today is yung minimum size po ng septic tank as recommended by the sanitary authorities. Ito po yung dami po ng tao sa isang pamilya, around 6 to 8 person. Ang volume po ng tangke o ng septic tank on my video is 1.3 cubic meter. Ang lapat po niya is 90 cm, ang haba po is 1.5, ang depth po ng septic tank is 1.2. Yung ibang dimension po ng septic tank ay aking i-discuss on my next video. Dito po sa aking septic tank, tulad po ng septic tank na aking ginawa sa aking housing station, yung wastewater po natin galing po ng banyo, galing po ng laboratory, galing po ng kitchen sink. Ito po ay hindi ko pinadaan po ng septic tank para po maiwasan po yung excessive na daloy ng tubig po papunta ng septic tank at hindi po ma-recharge yung decomposition ng organic material o yung ating solid waste dito po sa septic tank. Dahil po sa subdivision is meron po kami ditong subdivision manhole na kung saan o subdivision drainage line na kung saan lahat po ng excess water po ng TNB ay dito po pinapadaloy. Okay, kasama po dyan ang rainwater. Sabalit kung ang ating septic tank is iba po ang version, sabihin natin na ito ay reservoir lang at hindi ito sa tema po ng septic tank, ito po kumukolekta lang po ng discharge sa ating bahay. Ang wastewater at saka yung discharge galing po ng water closet ay pwede pong pagsamahin. Sabalit kung ang design natin lang po is septic tank at ang water flow o wastewater at saka yung excess water galing po ng septic tank ay dadaloy lang po sa ating subdivision drainage line. So para hindi po ma-retards ang decomposition po ng ating organic material, is iwas po natin isama po ang wastewater dito po sa septic tank. Total meron tayong subdivision drainage line. So sa mga tao pong nako-construct po ng bahay, may kaagibat po ng septic tank at meron po silang drainage line sa subdivision o drainage manhole, yung ating wastewater is i-drain directly sa drainage line ng subdivision. And then yung discharge po ng water closet, yan lang po ang tatanggapin po ng septic tank. Para po hindi po ma-retard ang decomposition po ng organic material. So ngayon po natin ang aking video patungkol po sa septic tank. Okay friends, puntahan po natin yung aking septic tank na ginawa para po sa aking house extension. Ito po ay mayroon siyang volume na 1.3 cubic meter. Ang size po niya is 1.2. The length, the width is 90 and then the depth is 1.2. So puntahan po natin yung aking house extension na may sarili po siyang septic tank. Yan po ang aking house extension na nakahiwalay po yung kanyang septic tank. Yung kalapit po na house is may sarili po siyang septic tank na gawa po ng developer. Whereas itong extension na to, itong house na yan, is ako po nag-construct po ng kanyang septic tank gamit po yung minimum septic tank dimension. 1.1 lalim po ng septic tank, 90 cm yung lapad, and 150 po yung haba. Ang total volume po ng septic tank is 1.3 cubic meter.
Dito ko po nilagay yung aking septic tank diyan sa ilalim o sa bottom po ng toilet and bath. Ito po yung kanyang access hole for 3 inches. Just in case na gusto kong i-drain o linisan ng aking septic tank, dito po gagamitin ng malabanan. Kung gusto ko i-empty ang septic tank, meron po akong access outlet para po sa malabanan. Yan po, 3 inches with a plug. At sa itaas po ng building, meron po akong ventilation. The total length of the ventilation is less than 7.5 meter. Ang recommended po ng design books is 7.5 meter ang height o ang length. So, my vent coming from that septic tank is meron lamang pong 6 meter in total length. Yung tubo na yan is lalagyan ko po ng another 2 elbow para yung kanyang outlet sa atmosphere is sa labas po ng rooftop. At magkakaroon po yan ng wall, hollow blocks. So, I need 2 elbow and then a vent cap. Para po yung amoy is hindi po maamoy po ng taong diyan po magpapahinga sa rooftop. Okay friends, you can see the vent there on the top. Okay. 2 inches. Maximum length is 6 meter. Directly above the septic tank. Okay friends, pag-aralan natin ngayon is septic tank. Sa mga kaibigan natin nag-construct po ng kailang house o kaya nakakuha po ng Pag-ibig housing o nakakuha po ng housing through Pag-ibig, ito po yung item na mahalaga po sa mga housing. Construction of septic tank. Ang ipinapakita po kayo dito is a plan view. Okay, andito po yung digestion chamber. Meron po siyang manhole. And then ito po yung incoming pipe coming from the T&B o toilet and bath doon sa ating water closet. And then ito po yung kanyang leaching well. Okay, yan po yung kanyang flan. And then, yung kanyang section, kinat po natin yung plan view ng septic tank. Naglagay po tayong line across the plan view ng septic tank. Mark A at saka A'. So, para tayo nag-slice ng isang cake, after the slice, tinignan natin po yung kanyang side elevation. Ito po yung lalabas na side elevation po niya. Ito po yung kanyang digestion chamber. Ito po yung side na to. And then, ito po yung kanyang slabs. And then, meron po tayo ditong leaching well na kung saan ito po yung mga sinauna po mga design ng ating septic tank. Na kung saan dito po nila idinidrain ang tubig. And then ito po is yung kapag napuno itong leaching well, yung excess water po is dadali po dito sa outlet pipe. Ito is either pupunta po ng subdivision drainage line o kaya is pupunta po ito sa leaching pan. Yung leaching pan is i-discuss po natin sa next video. So ito po yung digestion chamber. Ang septic tank po natin is ito po yung kanyang length, width, and then yung kanyang depth is 1.2. Ang ating septic tank is meron pong naka-attach po na leaching well. Ito po is meron siyang graded gravel para po stable po yung ilalim po ng leaching well at hindi po magkaroon ng o yung magkakaroon po siya ng
filtration bago bumaba po ng lupa. Sabalat sa ibang application, itong leaching well na to is hindi na po ginagamit, bagkus. Sila po ay naglalagay ng outlet pipe dito and then ito is tatakbo sa drainage system ng subdivision o di kaya is tatakbo po ito sa leaching pond. Yun ang aking i-discuss sa aking susunod na video. Ito po yung design ng septic tank na kung saan is wala na po itong leaching well. Normally sa subdivision tulad ng ipinakita ko kaninang video, yung aking excess water is dadaloy po yan sa subdivision drainage line. Ang maiwan po dito is yung mga solid waste o yung scum o sludge. And then ang water na excess, kapag may daloy po ng tubig ito sa inlet pipe, ito ay lalabas po ng pipe patungo po sa ating drainage line. Itong design na ito is wala na po yung leaching well dahil meron po tayong drainage line sa subdivision. So balik kung wala po yan, tayo is magkakaroon po ng leaching pond. Ang ipinapakita kong septic tanks dito sa aking video, ito po ay constructed po ng is either reinforced concrete or plastered concrete hollow blocks. Dahil ito po yung malimit gamitin sa pag-construct po ng septic tank, whereas mayroon din tayo mga septic tank nagawa po sa 10 tin sheet o 10 metal sheet o kaya po is plastic. So balit ito po ay hindi ganong katanggap-tanggap dahil po sa in terms of durability at saka yung sa cost. So malimit pong ginagamit natin is reinforced concrete at ang malimit po dyan is itong plastered concrete hollow blocks. Tulad po ng aking pinakita kanina. Okay, tuloy po tayo. Yung pinakita kong video kanina is yung aking wastewater ay hindi ko pinadaan po ng septic tank. Bagkus ito po ay dinerecho po sa subdivision manhole drainage line. Dahil ang sa libro po, ang nire-recommenda nila is wag pong excessive water po ang papasok po rito sa digestion chamber. Galing po ng bathroom, galing po ng kitchen, galing po ng floor drain. So ang ginawa ko po is instead na padaluyan ko yung wastewater galing po ng bath, floor drain at katulad dito, tulad po ng sa kitchen, ito po yung aking idinirekta papunta po ng drainage manhole po ng subdivision. O dili kaya, itong line na to is erekta yung i-direction po dito sa leaching well. And then lalabas po yan, papunta po ng manhole o papunta po yan ng leaching pond. Dahil ang kapag excessive po ang papasok na water dito po sa digestion chamber sa septic tank, yung sa decomposition po ng solid waste ay ma-retard. So, it is recommended na yung wastewater galing po sa kitchen, sa flow drain, at katulad nito is dapat po dumarekta papunta po ng manhole. At wag pong isama dito sa water galing po ng water closet para po yung decomposition po ng solid waste is hindi po ma-retard. So, it is recommended na yung wastewater is i-bypass na lang po yung digestion chamber. Instead, erekta na lang po sa manhole. Yan po ang ginawa ko doon sa aking house extension na kung saan hindi ko po itinapon ang aking wastewater sa digestion chamber sa septic tank. Bagkus, inerekta ko po yan sa manhole ng subdivision. Okay, tunghayan po natin yung incoming at yung outgoing pipe fittings installation. So, ito po yung ating incoming pipe is mayroon po siyang T-fittings po dito. So, ang gagawin po natin is magmula po dito sa scum line. Dapat po from here up to here, ang haba po niyan is 30 cm. While yung the top of the pipe, the top crown of the pipe from the ceiling slab is dapat po meron po siyang 30 cm.
Yung purpose po ng slope at the bottom of the septic tank tulad po ng ito is together to collect all this organic material into one mass dito po sa bottom para po is magkaroon po ng propagation of anaerobic bacteria. Ito po yung bacteria na kumakain po, nakukonsume po ng ating organic material o yung ating solid waste. So kapag na-consume po nila yung scum o yung slab is mako-convert po yan to a liquid. At yan po sasama po yan, dadali na po yan papalabas, papunta po ng manhole o kaya ng leaching pan. At lagi natin tatandaan na ang ating septic tank is dapat po magkaroon po siya ng ventilation. Yung total length po ng ventilation o ventilation pipe galing po ng septic tank is dapat po ang haba po yan is 7.5 meter. At ito po ay pwede natin yung kanyang vent outlet is pwede po natin ilagay sa wall, sa ating perimeter wall o kaya po dediretso po yan ng roof line. Provided na yung haba po niya is 7.5 meter. At yan po is effective length po ng ventilation pipe to ventilate itong septic tank. Kasi itong septic tank is nagkakaroon po nito ng gas. During decomposition, nagkakaroon po itong gas, itong free space ng ating septic tank at yan po is lalabas. Pag nagkaroon po dito ng build-up ng pressure, yan po is lalabas po siya ng ventilating pipe. Dahil pag wala po itong ventilation pipe, magkakaroon to ng positive pressure, pwede po niyang magkaroon po siya ng restriction sa flow pag tayo nag-flush ng ating WC o kaya nag-drain po tayo sa laboratory o sa floor drain. So, para maiwasan po yung build-up ng pressure dito, meron po tayo ditong ventilation pipe. Lahat ng pong gas na nagkaroon ng build-up pressure dito is lalabas po yan, papunta po ng atmosphere. Okay friends, patuloy po tayo. Ano po yung mga materials po na gawa ang septic tank? Okay, 4 po materials po yan. Ang una po is reinforced concrete. Pangalawa is plastered concrete hollow block. And then pangatlo is prefabricated asbestos. And then yung pangapat po is tin metal and plastic. Dito po sa subdivision is mayroon pong gumagamit po nitong plastic. Ito pa yung ready-made na septic tank. Ito po yung in circular at mayroon po siyang opening sa itaas o sa top side po ng tank. Ito po yung malimit gamitin ng mga developer dahil ito po is mura. Okay. Subalit ang pinakamaganda po yung well accepted po ng public sa kasalukuyan itong reinforced concrete o kaya itong plastered concrete hollow blocks. Ito number 2 po, ito yung aking ginamit sa aking house extension. Itong number 1 tsaka number 2, yung reinforced concrete tsaka yung plastered concrete hollow blocks, ito po yung malimit gamitin po sa paggawa po ng septic tank. At ito po ay madali pong i-construct at ito po yung matibay at ito po ay tatagal ang buhay. So, sa mga nagpapagawa po ng bahay na may kaakibat po ng septic tank, ito po aking nare-recommenda is number 2 plastered concrete hollow blocks po. Tulad ng nasabi ko kanina, yung aking house extension, ito po yung aking ginamit, plastered concrete hollow blocks. Ito po is proven na matibay at hindi ko po binigyan ng pansin itong prefabricated asbestos o kaya itong plastic septic tank o kaya tin metal. Itong reinforced concrete po is medyo may kamahalan kumpara mo sa number 2 plastic concrete hollow block. Kaya po, ang aking ipinagawa is itong plastered concrete hollow blocks. Kahit na hindi po kayo masod, kaya pong ninyong gawin itong number 2. Okay, balik po tayo sa size ng septic tank. Ito pa yung recommended ng sanitary authorities. If you have 6 person in a family o kaya hanggang 8, ito po ang kailang recommended na size ng septic tank. Ito po is, ito po yung digestion chamber, wala po siyang leaching well.
Tulad po dito, ito po yung ang kanyang length is recommended is 150 cm o 1.5 meter, and then ang kanyang lapad is 90 cm o 0.9 meter. Ang kanyang lalim is 1.20 o 1.2 meter. And then meron po siyang slope sa bottom po ng tank para po i-collect yung kanyang organic material into one solid mass para po in favor of propagation po anaerobic bacteria. Para po mabilis po ang decomposition po ng ating solid waste na nakokolekta dito sa tank. At mabilis po ang pagdami po ng anaerobic bacteria. Kaya po mayroon tayong slope sa bottom po ng septic tank. At huwag po natin kakalimutan na ang ating septic tank is dapat po vented. Ito ay pwede pong ilagay sa tuktok ng ating bahay o sa roofline o kaya sa ating boundary wall. Provided sa boundary wall, ito po ay may taas po na 2 meter and above para po yung kanyang foul odor ay hindi po maamoy ng taong dadaan doon sa paligid o kaya hindi po sagabal sa mga taong kung saan doon sa area po pinaglagay natin ang vent cup ay hindi po sagabal sa kanila kung sila is meron po silang pagtitipon. Lagay nating tatandaan kapag tayo maglalagay po ng inlet tsaka outlet po ng septic tank, meron po tayo itong incoming, meron po siyang T mula po sa center line po ng scum line, o ito scum line, ito po yung tubig na may kahalong maliliit na butil po ng organic material. Mula po sa scum line, ang discharge po ng ating incoming water o galing po sa inidor o sa sewer line is meron po siyang 30 cm. Ito po libelado papunta po sa outlet. Ganun din po pagkakagawa nito mula po sa central line scum line o sa scum line, ang ilalim po ng tubo outlet is 30 cm. Ibig sabihin, meron pa tayong T at saka nipple na ikakabit sa T, katulad din dito sa incoming line. And then mula sa ceiling slab is meron po siyang 30 cm na gap. Katulad din dito sa bottom line ng inlet at saka outlet, 30 cm po ang lalim mula po sa scum line. So, yan lang po for a family of 6 person o kaya kahit na po ang 8 person dahil nagbawas po tayo ng incoming water galing po ng wastewater. So, kaya po nitong i-accommodate ang 6 to 8 person. Ang dimension po ng septic tank as recommended by our sanitary authorities ay ang lapad po niya is 90 cm, ang haba po niya is 150 at ang kanyang lalim is 120. Yan po is recommended ng ating sanitary authorities. Sa ibang dimension po ng ating septic tank, i-discuss ko po yan sa aking next video. Kasama po dyan yung ating leaching pan. Yan lang po. Thank you very much for watching. Thank you for watching. Please subscribe. Detective Peace Sign.